Kabataan ang pag-asa ng bayan. Yan ang mga katagang matagal na nating naririnig mula sa mga nakatatanda. Ang probinsya ng Ilocos Sur sa pangunguna ni Governor Jeremias Jerry Singson at Vice Governor Ryan Luis Singson, kasama ang Provincial Youth Development Office at Panlalawigang Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan ng Ilocos Sur ay naglulunsad ng mga programa na kung saan ay inaanyayahan ang mga kabataan na makilahok at maipakita ang angking galing ng isang kabataang Ilocano. Katulong ng Provincial Government of Ilocos Sur ang Panlalawigang Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan ng Ilocos Sur sa pangunguna ni SPM at PPSK Ilocos Sur President Victor Singson. Siya ang nagsisilbing kinatawan ng mga kabataan sa sangguniang panlalawigan para gumawa ng mga iba't ibang resolusyon, ordinansa at programa. Noong nakaraang taon, ipinagpatuloy ang selebrasyon ng Anak Congress na kung saan nagtipon-tipon ang mga sangguniang kabataan dito sa ating probinsya. It's with great pride and excitement that I welcome you all to the Anak Awards 2024, Dayaw Ti Agtutubo. Tonight, we gather not only to celebrate but to honor the excellence, dedication, and passion of our youth leaders and organizations across our province, Ilocos Sur. To our awardees, nominees, and everyone here, you are the embodiment of Dayaw Ti Agtutubo, the glory and honor of the youth. Naganap ang kauna-unahang Anak Awards, Dayaw Ti Agtutubo, isang parangal para sa mga sangguniang kabataan, local youth development offices at youth organizations. Isa sa mga nakakuha ng Top Performing Sangguniang Kabataan Award ay ang SK ng Barangay Pantay Tamurong, Bayan ng Kawayan. Ako po si Charles Angel P. Shatriz, ang SK Chairperson ng Pantay Tamurong, Kawayan, Ilocos Sur. Actually, sir, still we feel the pressure within our administration kasi we were awarded as the top performing sangguniang kabataan in the whole province, and it gives us the eagerness to really do our responsibilities, not just our obligations as SK councils, but to excel as officials, not just in our community, but also in other aspects. For example, my SK officials are really doing their job in other perspectives or in other areas, and also parang may mga hindi pa kami nagagawa. That's why we are still doing our best in creating something that are unique and making those things that we can pass to the next generation and be our legacy in the next future. Sa kabila ng mga pagkilala na kanilang natatanggap, ang tunay na pagsisilbi sa kapwa nila kabataan ang kanilang naging prioridad. If I'm going to recall, sir, I don't know if what activity should I present right now, but what the best practice that the Sangguniang Kabataan of Pantay Tamurong are really doing is its unity. Yung that we are united, kasi dito nagsisimula yung success ng isang bagay. For example, if we're going to implement an activity, lahat kami nagtutulungan, walang naiiwan, and we are all present in implementing our PPAs. Kaya yun po yung pinaka-ingredient, kumbaga. If we're going to make a dish, yung unity talaga yung magpapasarap ng pagkain iyon. And lahat po kami may naiaambag, lahat po kami ay may nailalapag sa lamesa, and that is something that I am very grateful with my SK official, because they are not just doing their responsibilities, but they are doing it with excellence. May isang bayan din mula sa pangalawang distrito ng Ilocos Sur ang naging prioridad ang paggawa ng mga iba't ibang programa para sa mga kabataan. Ito ay ang bayan ng Suyo. Mabuhay! Ako po si Elaine Bless Gali Bencila, ang Information Officer 2 ng Bayan ng Suyo. Ako rin po ang Tourism Officer Designate
at Local Youth Development Officer Designate. Local Youth Development Office ng Suyo. I am the Local Youth Development Officer. Ang mga members ng ating Local Youth Development Council ay organized through an executive order. Ito rin ay aktibo. They are active. They have quarterly meetings. I think more than quarterly pa ang kanilang meetings. So this time, say for example, this August, ang Local Youth Development Office is very active sa pag-organize ng kanilang mga activities. Dagdag pa ni Bensila na hindi lamang ang Local Youth Development Office ang pinagtutuunan niya ng pansin, pati rin ang kanilang Tourism Office sapagkat siya rin ang itinalagang Tourism Officer ng kanilang bayan. Okay, ang commitment ng LYDO. I have been designated as the Local Youth Development Officer of Suyo since 2017. So, kung sa commitment, I have accepted it ever since. Ang isang bagay, nagiging madali pag in-embrace mo siya. Pag tinanggap mo siya, in-accept mo siya, at minahal mo siya, nagiging madali. Though it is really challenging na isa itong designation, I have really committed to empower the youth, to be with the youth. Maraming mga bashing, maraming mga negative na comments sa mga youth ngayon. But for me, they do not need that. They need empowerment. They need enlightenment. So kung nagkamali sila, as LYDO, we guide them. They are young leaders. They are young leaders, so they need our guidance. Kumbaga, ang sinabi ko nga noon during the speech ng Anak Awards, I have said, we do not give up on our youth. Dahil kung tayo mismo, nag-give up na tayo sa mga youth, wala na silang kasama. So that is my commitment that I will be with them. I will try my very best to guide them in implementing their plans at mapabuti pa ang youth development dito sa bayan ng Suyo. Ayon sa kanya, naging malaking tulong sa kanilang opisina nang maparangalan sila bilang isa sa mga most outstanding local youth development office sa nakaraang Anak Awards, Dayaw ti Agtutubo. To be awarded is a privilege, but it is also challenging. Kasi if you are awarded, ibig sabihin, you are performing good. However, it is challenging kasi paano mo siya masusustain. Yun yung parang challenge kapag ikaw ay awarded. First would be, Local Youth Development Officer is a designation. Hindi siya yung position ko. So, we have to give extra effort, extra time para gawin yung mga responsibilidad ng isang LYDO. At saka, we have to admit also the fact na minsan, ang mga youth natin, iba't iba ang interest nila. Kapag iba't iba ang interest nila, affected ang kanilang participation. So you have to understand kung ano yung mga kailangan ng mga youth. Ibig sabihin, kailangan mong mag-adjust ng sobra para sa mga youth. Upang sa ganon, maganda ang performance, maganda ang collaboration and partnership. We have, maybe not only in Suyo, maybe also in some municipalities that there is decreasing participation among the youth. Siguro, digital age, socialization is already decreasing dahil nga lahat na lang gadget, maybe cellphone. So we have to craft or plan activities na very interesting sa kanila. So yun, I think, is challenging on our part. Magtungo naman tayo sa bayan ng Magsingal
na kung saan ay may isa pang grupo ng mga kabataan ang nagpapatupad ng mga aktibidad para sa ikabubuti ng komunidad, lalong-lalo na sa kapwa nila kabataan. Ito ang Rotaract Club of Magsingal North Ilocos. So, I am Randel Balasan, the Charter President of the Rotaract Club of Magsingal North Ilocos Sur of the Rotary International District 3790. A Rotaract is a service club for young people ages 18 and above who are dedicated to to give solutions to the world's most pressing challenges while developing our leadership skills and making friends from around the world. So ang ginagawa po ng Rotaract ngayon is naka-anchor po kami sa areas of focus na dito po yung foundation ng aming mga projects. Nandiyan po ang peace building and conflict prevention. We also have the maternal and child health, disease prevention and treatment, water sanitation and hygiene, basic education and literacy, maternal and child health, and of course, the environment. Miyembro rin sila ng Anak Council, agtutubo para tinatalged ken natalinaay a komunidad o ang Provincial Youth Development Council ng Ilocos Sur. Katuwang nila ang gobyerno lokal sa mga iba't ibang proyekto at programa nila. Siguro, one of our best practices is that we collaborate with other organizations and we do not compete with other organizations. We focus on our foundation and of course our values, and yung service po talaga yung pinagtutuunan namin ng pansin. Yung service sa community, kung ano man yung mga impact na naibibigay namin sa community, yung mga naitutulong namin sa community, yun po yung siguro masasabi kong best practice ng organization po. Of course, isa sa mga challenges na kinakaharap ng aming organization ngayon is of course the funding. So kung paano kami kukuha ng mga pondo para sa mga service projects namin, sa mga activities, sa mga programs na ini-implement po ng aming organization. And another more is that the membership retention. So most of our members now, mga students po. So isa sa mga challenges din na kinakaharap namin is how we engage our members, how we retain our members na kung saan nag-i-stay sila sa aming organization ng matagal. So, yun po. Malaking bagay ang pagkapanalo nila bilang isa sa mga most outstanding youth organization sa Anak Awards. Isa ito sa pagpapatunay ng kanilang mga ginagawa sa komunidad. Okay. The commitment of our organization is to empower young leaders to pursue commitment to their community. Now, I believe that development doesn't only revolve around the four corners of the classroom or our houses, but rather it could also develop on our engagement with the community. Ilan lamang ang SK ng Pantay Tamurong Kawayan, ang Bayan ng Suyo, at Rotaract Club of Magsingal North Ilocos sa mga nagsusulong at nagpapahalaga sa mga iba't ibang programa para sa mga kabataan. My message to the Agtutubo of Ilocos Sur is that always do our part as a leader and not just do our responsibility but execute it with excellence, because excellence is natural within us. It is an attitude actually, and with that, if we walk with excellence, if we speak with excellence, we can inspire others, and inspiring others is great. And I think that even in our small steps, we can plant seeds for greater change. Kumbaga, hindi natin namamalayan na madami na pala tayong nai-impluwensya ang ibang tao, and that is something good that we need to do as young leaders, as Agtutubo ti Ilocos Sur, because I firmly believe that we youngster of Ilocos Sur are influential and we are nasiglat. Kumbaga, we excel in different paths, and we use ourselves as an equipment and narrowing change for the betterment of our community. Tiki nagtutubo maminsan lang dayta. You are once youth and then you enter different stages in your life. Kapag ikaw ay isang kabataan, you all have the resources, the time,
the energy. Kaya kapag ikaw ay isang youth, you grab the opportunity. The government is giving programs, funds for youth development. I think we have to meet also halfway. Sabi nga nila, it takes two to tango. So, kapag nagbigay si government ng mga opportunities, ang mga youth dapat ine-embrace din nila ang mga ito. And just enjoy being youth by participating also to the programs of the government. My message to my fellow youth is that they should not stop doing kung ano man yung mga gustong-gusto nilang gawin sa community. Ganun. And of course, hindi dapat na nawawala yung impact, yung passion nila to serve the community. Yung parang fire wherein it's burning inside their hearts, hindi dapat yan nawawala. Ipagpapatuloy lang nila yung ginagawa nila. And of course, mag-enjoy lamang sila habang bata pa sila, and at the same time, wala pa masyadong mga problema sa environment and the like. So, yun po. Patuloy ang Provincial Government of Ilocos Sur sa paggawa ng mga oportunidad, programa at pagbibigay suporta sa mga kabataan. Sa pamumuno ni Governor Jerry Singson, hangad niya ang pamamayagpag ng mga kabataan sa anumang larangan. Pag-asa pa rin ng bayan ang mga kabataan sa panahon ngayon. Matapang, matalino, at may malasakit sa mga kapwa nila kabataan. Kaya naman patuloy nating suportahan ang mga layunin para sa kanilang ikabubuti at para sa kanilang ikauunlad. Agtutubo para tinatalged, natalinaay, kinasensado a komunidad. And we are your Agtutubo besties for the youth of Ilocos Sur. Hey!